Uhugin pa lamang ako ay pinatunayan na sa akin ni Papa kung paano maging isang ama para sa akin. Bukod sa pagtuturo niya sa akin ng mga aralin mula sa school, tinuruan din ako ni Papa kung paano lumaban. At si Papa rin ang nagturo sa akin na hindi dapat ako maging api-apihan ng mga nakatatanda sa akin. Pero huwag kalimutang umiwas kung sakaling hindi naman talaga kaya. Sabi nga, ang pag-iwas ay hindi kaduwagan. Alam ko na hindi lahat ng itinuro sa akin ni Papa ay tama. Isa na doon, yung noong ako'y elementary. Nasa anuman taon at magkaroon raw ako ng jowa, huwag akong papayag na maghihiwalay kami nang hindi ako nakakascore. Na syempre bilang anak, bagamat nakakaintindi na ako ng tama at mali, pero dahil kay Papa nagmula, sa akin tama yun. Tapos mula sa aking idol, at yun nga si Papa. Sa totoo lang, hindi magandang impluwensya si Papa. Bukod sa madalas tambay at siyang naghahatid sa aming magkakapatid sa school, ay mayroong bisyo na lagi nilang pinag-aawayan ni Mama. Lagi rin akong lamang sa kahit anong bagay pagdating sa aking dalawang kapatid na na-take advantage ko naman bilang bunso at nag-iisang lalaki sa aming tatlo na magkakapatid. Pagamat ganoon ay hangad pa rin ni Papa ang ako'y mapabuti na hindi nga lang niya nakikita na pag nagpatuloy ay lalaki akong magulang at sa maling paraan. Noong ako'y high school, madalas akong masangkot sa basag ulo at ang numero 1 kung tagapagtanggol mula kay Mama sa aking mga kapatid at mula sa mga taong aking naagrabyado, si Papa. Hindi nagtagal, napag-usapan namin ni Papa ang tungkol sa babae na sinagot ko na malabo yan pa dahil kilala ko sa school bilang pasaway at matigas ang ulo. Na ang kagustuhan niyang matikman ko ang the best recipe sa lupang sinilangan habang ako'y high school, kaako'y malabo. Kwento kasi sa akin ni Papa, high school pa lamang raw siya, naranasan na niya iyon. At bilang kanyang anak raw na lalaki, gusto niyang sundan ko ang kanyang bakas. At kung hindi raw ako makakagawa ng paraan sa sarili kong diskarte, hindi na baling may magalit, si Papa raw ang gagawa ng paraan. Wag raw akong tatanggi at sundin ko lang raw siya dahil bilang kanyang anak, ang kanya ay sa akin din. Noong birthday ko, pinaghandaan ni Papa. Nagpahanda siya kay Mama at nag-imbita kami ng ibang kakilala bilang bisita. At noong hapon sa pagkagat ng dilim at makalis ang aming bisita, naglabas si Papa ng inumin. At kaming 5 miyembro ng aming pamilya, magkaisa at sama-samang i-celebrate kuno ang karawan ko. Habang lumalalim ang gabi, napansin kong mataas ang tagay ni Papa kay Mama. Nakabaliktaran naman sa akin. Kaya naman sa aming 5, si Mama ang unang tinamaan. Sinabihan ako ni Papa na huwag akong masyadong uminom dahil birthday boy raw ako ay hindi dapat malasing dahil ang regalo niya sa akin para sa aking kaarawan makukuha ko na. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Simula nang magkaroon ng laman ang aking kokote, maliban sa pagiging ama sa akin ni Papa, sa murang edad, ay daig ko pa ang nagkaroon ng isang bodyguard na handa akong ipagtanggol anumang oras. Dahil para sa akin, bago pa sumakabilang buhay si Papa, hindi matatawaran ang pagiging ama niya sa akin. Kahit nasabihin pang kahit sa kamalian, kanya akong sasamahan. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Joel, 28 years old, at katulad lamang din ng marami, single. Hindi na iiba sa karamihan, mahirap lamang din ang aming pamilya. Dahil sa 5 miyembro ng aming pamilya na binubuo ni Papa, Mama, ako at ang 2 kong kapatid na babae, si Mama lamang ang mayroong hanap buhay. Isinilang at nagkaisip akong ganauna ang setup ng aming pamilya.
Si mama ang nagtatrabaho at si papa ang naiiwan sa bahay. Hindi sa sinisiraan ko si papa, para lang din maging fair kay mama dahil siya ang siyang bumubuhay sa amin. Pero si papa kasi, kahit para sa kanya ay ako ang pinaka-importanting anak sa mundo, ay siya namang sakit ng ulo para kay mama. Bukod sa walang hilig sa hanap buhay, ay meron ding bisyo si papa na isa sa pangunahing dahilan ng hindi pagkakasundo ng aking mga magulang. Nasabi pa ni mama, okay na sanang walang trabaho at siyang naiiwan at nag-aalaga sa amin at malaking tulong. Pero dahil sa bisyong hindi kayang iwanan, ay nagiging sakit siya sa ulo ni mama at dagdag pa sa problema. Sa problemang iyon ng aking mga magulang, inilabas ko ang aking sarili. Dahil kahit ganoon si papa, the best naman siya sa akin dahil kay papa, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa at walang sino man ang pwedeng umapi sa akin. Noong aking kabataan, isa ako sa mga estudyanteng pasaway at matigas ang ulo sa klase. Yun ay dahil sa mga turo ni papa na wag akong pumayag na api-apihin ng kung sino-sino lamang. Sa totoo lang, umabot ako ng high school na walang ibang kinatatakutan kundi si papa lamang. At sinusunod ko ang utos ni mama kapag sinigundahan lamang ni papa. Lamang din ako sa anumang bagay pagdating sa mga kapatid ko at pag nasa bahay si papa, dahil ko pa ang prinsipe na walang pwedeng gumalaw at walang pwedeng mag-utos. Si papa ang naghahatid sundo sa amin sa school at hindi lang ilang beses na kamutika ng mapaaway si papa sa magulang ng aking kaklase nang dahil sa akin. Madalas kasing mapatawag sa guidance si papa para daw kasi akong war freak kapag nakanti ng di oras na para bang may buni sa katiyang kamao na agad ng babanat. Noong ako'y high school, maliban sa maging matikas, ay isa lang ang gusto ni papa. Maliban sa makatapos ako ng pag-aaral, dapat tulad niya, dapat high school pa lang ay meron na akong mabiyak na bebot. Yun kasi ang kwento at laging ipinagmamalaki sa akin ni papa. Binyag na ang kanyang si Da Junior bago pa siya ma-kick out sa school nung siya'y high school. Na dapat bilang kanyang anak na bunso at nag-iisang lalaki sa aming tatlo na magkakapatid, sundan ko ang bakas ni papa. Noong minsan na mapag-usapan namin ang tungkol sa babae, sinabi ko kay papa na malabo pa sa sabaw ng pusit dahil kilala ko sa school namin bilang pasaway at matigas ang ulo. Sinabi ko na meron akong nagugustuhang babae, maganda at plakado ang porma ng pangangatawan. Pero dahil sa mark ang aking daladala simula pa noong ako'y elementary, ni hindi ako pinapansin, ni walang nagkakagusto sa akin. Nasagot ni papa na kung hindi raw ako makagagawa ng sarili kong diskarte, ay siya na raw ang gagawa ng paraan. Wag lang daw akong kontrabida at sumunod lamang ako sa kanya. Dahil bilang anak niyang lalaki, kung ano ang kanya, ay sa akin din. Nakatapos ako ng high school, pero kung sa pasyente pa, agaw buhay, pasang awa. Siguro dahil mga kabatch ni mama ang ilan sa aking guro, sila na yung nahiya kay mama. At siguro, para hindi na rin nila ako maging sakit ng ulo sa susunod na taon. Noong makatapos ako ng high school, para hindi mahirapan si mama ng pagpapaaral sa dalawang nakatatanda kong kapatid, hindi na muna ako nag-college. Siguro dahil ayaw ni papa na mapahiya sa akin at ayaw niya akong mapag-iwanan ng mga kapatid ko, lalo't si mama naman ang siyang kumikita sa aming pamilya, pumasok ng construction worker si papa. Na maging ako para daw mabanat ang aking buto at magiging dagdag lakas ko raw yun, isa naman niya akong magtrabaho. Siguro naisip na rin ni papa na hindi ko dapat siya tularan, naasa lamang sa kinikita ni mama. Kaya lang, dahil may pride si papa, na noong una na naging magkasama kami sa trabaho,
kamuntikan agad mapaaway si Papa sa isang skilled dahil di umano'y inuutusan daw siya. Gusto ata ni Papa siya ang mag-utos. Ewan ko, siguro dahil nandun ako at ayaw niyang mabawasan ang tikas niya sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin na hindi siya kayang utusan ng kahit na sino at gagawa lamang siya pag gusto niya. Napansin ni Papa na panay ang sulyap ko sa tendera ng kantin na aming kinakainan. At sabi ni Papa, ano, type mo ba? Akong bahala, mapapasayo yan. Noong 18 years old ako, hindi dibu pero ipinaghanda ako ni Papa. Kaya pala, hindi siya nagiinom ng halos isang buwan at puro trabaho. Hindi din siya nag-aabot ng pera kay Mama pero hindi na bago yun. Nag-imbita kami ng ilang kakilala bilang aming bisita as in sa dami ng nagdaan na aking birthday, although lagi namang naghahanda si Papa pero iyon ang pinakabongga. Nasabi pa nga ni Mama, ang dami naman yan, parang hindi na mauulit ah. At hindi niya ikinahiya at sinabing para sa pinakamamahal kong anak ang lahat ng iyan. Noong kumagat ang dilim at nagsialis na ang aming mga bisita, sa loob ng aming tahanan sa aming sala ay inihanda ni Papa ang lameseta at inilabas ni Papa ang inumin. At dahil siya ang padre di pamilya at kilala ng lahat sa amin na ayaw nang siya'y kinokontra, walang nagawa ang lahat ng sabihin ni Papa na ipag-celebrate di umano namin ng sama-sama ang aking birthday. Habang lumalalim ang gabi, si Mama ang unang tinamaan. Hindi yun nakakapagtaka dahil mataas ang tagay niya pagdating kay Mama, nakabaligtara naman sa akin. Sinabihan ako ni Papa na hindi ako dapat malasing dahil ako ang birthday boy at ang regalo mula sa kanya ay yakin ang matatanggap. Hindi nagtagal ay pumasok na ng kwarto ang dalawa ko pang kapatid, ako, si Papa at si Mama na nakatulog na sa sofa ang naiwan sa aming sala. Hindi nagtagal, maya-maya pa pumasok ng kwarto si Papa at tinakala kong inaayos lamang niya ang kwarto para ihatid si Mama. Pero nang lumabas si Papa, bit-bit niya ang isang kahon na balot ng gift wrap at iniabot sa akin. Anak, buksan mo, regalo ng Papa sa'yo. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o hindi. Hindi ko alam kung seryoso ba si Papa o napagtripan niya ako sa aking birthday matapos niya akong ipaghanda. Dahil ang laman ng regalo ng aking buksan, Barbie doll, na may name tag pa at kapangalan ng tendera sa kantin. At seryosong sinabi ni Papa na, anak, magpakatatag ka. Kung dumating man ang panahong mag-isa ka na lang at wala na ako. Tandaan mo lang na mahal ka ng Papa at nandyan ang Mama mo sakaling kailangan mo ng tulong at mapaglalabasan ng problema at suliranin sa buhay. Sabi-sabing, masyado ka namang seryoso. Tulungan mo nga ako at ihatid natin sa kwarto ang Mama mo. Inom-inom, hindi pala kaya. Kinabukasan, lahat kami ay nabulabog sa pagsigaw ni Mama dahil si Papa, isa ng malamig na bangkay. Hindi ko alam na noong gabi pa lang kami magkausap, nagpapaalam na pala siya sa akin. At ang lahat ng ginawa niya, ang paghahanda sa aking birthday, ang pagbibiro niya sa akin at pagbibigay ng payo. At pagre-rekomenda kay Mama, sakaling di umano'y wala na siya, na aking mapaglalabasan ang aking mga hinanaing sa buhay. Nalungkot ako at ang aking naging karamay, si Mama at ang dalawa kong kapatid. Na kahit wala na si Papa, lagi pa rin silang nasa aking tabi. Kahit laging spoiled ako kay Papa at kahit madalas ko silang nalalamangan. Hindi naman raw magbabago at may aalis ang katotohanan na anak ako ni Mama at kapatid para sa dalawa kong ate.